What's good, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin yung importance ng environment and brotherhood when it comes to masculine improvement. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I currently talk about polarity, the natural attraction between the masculine and the feminine. So, if you want to attract the feminine, then you want to be more masculine. So, yun yung yun yung goal ko dito sa channel na 'to. Masculine improvement talaga siya. Kasi kung katulad kita na wala kang naging model growing up when it comes to masculinity, kung paano ba maging lalaki talaga in a healthy way, hindi yung mapupunta ka sa very passive or very aggressive type ng masculinity. Yung nasa gitna ka lang, ang tawag dun is integrated man. Then, welcome sa channel ko. You can like, comment, and subscribe kasi almost daily nag-upload ako ng mga videos about those. So balik tayo dun sa topic ko dito sa video na 'to, yung importance ng having a good environment and a brotherhood para mas madali mong makuha or mas mabilis mong makuha yung mga gusto mo sa buhay mo, yung mga goals mo kumbaga, para mas madali kang mag-improve as a man. So, quick backstory muna tayo. Nung nag-start ako ng personal development journey ko, ako lang talaga mag-isa dati. So, wala akong naging guide, wala akong naging mentor nung nagsisimula ako. Ang goal ko lang noon is I want to improve my masculinity. Gusto ko ma-feel na confident ako, na kaya kong i-lead yung sarili ko, na kaya kong tumayo sa sarili ko, and alam mo yun na meron akong bayag to take risk. Kumbaga yun yung confidence, leadership, basically yung traits ng pagiging masculine na lalaki. So, ang ginawa ko noon, nagbabasa ako ng mga libro, nanonood ako ng mga YouTube videos, nakikinig ako ng mga advices sa mga personal development influencers mainly in masculinity. So, ang mga pinapakinggan ko noon sila, Andrew Tate, yan, for sure, kung nasa masculine improvement journey ka, dumaan sa'yo si Andrew Tate. Ayan, yung mga pinapakinggan ko sila Andrew Tate, sila Robert Glover, sila Casey Zander, sino pa ba? Sila Hamza, kung kilala niyo si Hamza, Jack Hopkins. Ayan, mga basically mga nasa mga international personal development influencers in the masculine space. So, sila yung mga pinapakinggan ko. So, while maganda naman yung mga advices na nakukuha ko sa kanila, ang nangyari is, nahihirapan ako i-apply yung mga natutunan ko. So, basically, nagiging intro boy lang ako. Yan, alam nyo ba yung intro boy? Yung sa simula lang magaling. Yung magsa-start ka ng, kunwari, habits, mag-start ka ng good habits, and then after a few days or a few weeks, babalik ka na naman sa old pattern mo, kumbaga, ihinto mo naman. Ihinto mo na naman yung ginagawa mo. So, yun, ganun lang ako. So, palagi pa rin ako nagpo-procrastinate, palagi pa rin ako nag-overthink, andun pa rin yung fear of failure ko, kumbaga, hindi ko pa rin ma-improve yung confidence ko. So, naisip ko kapag hindi ko pa binago o kung hindi ko binago yung pagiging intro boy ko, paulit-ulit lang akong magsa-start tapos magfi-fail ulit. And kapag gano'n, maapektuhan lalo yung confidence ko. Yun nga yung gusto kong ma-improve eh. Gusto kong ma-improve yung confidence ko. Mas titindi lang yung self-doubt ko kasi nga may bumubulong sa akin palagi na, sa una ka lang magaling eh. Pustahan tayo, hindi mo na naman tatapusin yan o hindi ka na naman magiging consistent yan. Hindi mo na naman ma-achieve yan kasi nga itong ginawa mo dati, hindi mo naman nagawa eh. Hindi ka naman naging disiplinado, hindi mo naman siya ginawa. So, anong nangyari is, kung paulit-ulit mangyayari yun, yung self-doubt ko, yung negative self-talk ko, basically, yun yung mag improve. Yun yung mas lalaki. Kumbaga, yun yung mas mafi-feed ko. Hindi ko mafi-feed yung self-confidence ko, yung hindi ko mapapalaki yung bayag ko. Alam mo yun, hindi ko mapapa-straight yung spine ko. Yung in a figurative way. Okay? So, hindi ko lang rin ma-achieve yung mga goals ko. Ganyan. So, until meron ako nabasang isang quote. Okay, nabasa ko tong quote na to sa isang libro. Sabi dito, a man rediscovers and fine-tunes his purpose in solitude, in challenging situation, and in the company of other men who won't settle for his bullshit. So, nung nabasa ko yung quote na yon, na-realize ko na,
wala akong mga taong nakapaligid sa akin that will challenge me. Walang mga lalaking nakapaligid sa akin na that will make me accountable. Kumbaga kasi ako nga lang mag-isa eh. Ako lang mag-isa nun. So wala akong group of friends, wala akong network, wala akong brotherhood basically na magcha-challenge sa akin at gagawin akong accountable sa mga sinasabi kong gagawin ko. So for the longest time, I was doing everything alone sa masculine improvement journey ko. Kumbaga ang kasama ko lang palagi yung thoughts ko. Yan, wala akong ibang kasama. Kaya paulit-ulit lang ako nagpo-procrastinate, paulit-ulit lang akong nagiging intro boy, paulit-ulit lang akong, alam mo yun, paulit-ulit ko lang hindi ginagawa yung mga sinasabi kong gagawin ko. Kasi wala naman magche-check sa akin kung ginagawa ko ba o hindi. Wala rin naman nagpo-push sa akin, kundi sariling motivation ko lang. So ang ginawa ko, dahil nung nabasa ko yung quote na yun, naghanap ako ng mga lalaki na may same goal sa akin. Nakapag-network ako, yung mga gusto rin mag-improve physically, mentally, socially, spiritually, and also financially. So, dahil wala akong mahanap sa Pinas, okay, puro international lang yung mga nakikita ko. Kasi nga sa mga international influencers lang din ako tumitingin kung meron ba silang mga brotherhood or group or community na pwede kong salihan. Gumawa na lang ako ng brotherhood accountability dito sa Pinas. So, inside our group, may 3 bagay kaming ginagawa. So, una is learning session. Again, never-ending learning talaga. Hindi mo talaga malalaman lahat. It's always dapat palagi kang nasa student mode. Ganyan, kasi hindi mo naman talaga alam lahat. So, una is meron kaming mga learning sessions, meron kaming mga learning modules inside the group. At meron din kaming mga live learning sessions na ginagawa na sabay-sabay kaming mag-aaral o sabay-sabay kaming kukuha ng knowledge. So, this is about, yung topics is anything about personal development. Sabay-sabay kami nagpapalitan ng insights after the learning session at nagre-reflect sa mga natututunan namin. Pangalawa is meron kaming accountability system. So, sa accountability system namin, kada Monday, nagde-declare kami ng tinatawag naming hunts. Okay, HUNTS, hunts. Okay, hunter, hunts. So, meaning nun, meron kaming list of activities na gagawin namin for the week. Okay, for the week, yung gagawin namin for the week. Basically, Monday to Saturday, ganun siya. Monday to Saturday. And then, ang goal nun is ma-move namin yung sarili namin one step closer to our goals. Okay? List of activities that are enough to move us one step closer sa goals namin. So, bawat member, iba-iba ng activities. Siyempre, hindi kami pare-pareho ng goals. So, pero pare-pareho lang kami ng purpose. Pare-pareho kaming gustong mag-improve. Gusto lang namin ma-improve yung masculinity namin, ma-improve yung physical fitness namin, mental, emotional, spiritual, social, and also financial. So, iba-iba yung nagiging activities namin. So, depende sa goal namin. Usually, yearly goal. Nagsiset kami ng yearly goal. And then yung activities is depende dun sa yearly goals namin. At kapag hindi nagawa yung task na sinet namin every Monday, kunwari every Saturday, dun kasi namin check kung nagawa ba namin yung mga task na sinabi namin, is hindi kami kakain. Magpa-fasting ng 24 hours. So kunwari ako, ang goal ko is to have 1 million subscribers sa YouTube. So ang hunt ko for this week will be mag-upload ng 3 videos sa YouTube. So that's enough to move me one step closer sa goal kong 1 million subscribers. At kapag hindi ako nakapag-upload ng 3 YouTube videos pagdating ng Saturday, hindi ako kakain. Magpa-fasting ako for 24 hours. So parang ano lang talaga, parang literal na hunt. 'Di ba nung unang panahon, once upon a time, kapag hindi ka nag-take action, hindi ka lumabas, hindi ka pumunta sa forest, hindi ka nag-upskill, kumbaga hindi ka nag-hunt basically. Hindi ka nakahuli. Hindi ka makakain. So, ang ginawa namin, in-incorporate namin yung ganong way inside the brotherhood na kapag hindi mo nagawa yung dineclare mong hunt, mag-fasting ka for 24 hours. So, literal na hunt talaga. And then every Saturday, mag-post kami ng resibo to make sure na merong proof na nagawa namin yung hunt. And pangatlo, after the hunt, after we challenge ourselves, we celebrate our wins. So, nagpo-post kami every week kung ano yung mga magandang nangyari sa amin during the week.
during the hunts, ano yung wins namin about fitness, about relationships, about dating, about financial wins sa business, at maraming pang iba. Kahit gaano pa kaliit, sineselebrate namin with the brotherhood. Kasi di ba nga, nung unang panahon, after nyong mag-conquer, after nyo, after ng war, or after ng hunt, is magse-celebrate kayo sa bonfire together with the other men. So parang yun yung ganun ginagawa namin virtually. So sobrang naging effective nito sa akin kasi nagkaroon ako ng accountability. Hindi kumbaga hindi na ako umaasa solely sa sarili ko. So ginagawa ko talaga yung mga dapat ko gawin kasi ginagawa ko talaga yung mga sinasabi kong gagawin ko kasi meron nang sisita sa akin kapag di ko nagawa. Ayaw ko din naman ng pahiya sa grupo kasi maapektuhan yung energy nung buong grupo na yon. So in return, nakakapag-progress na ako sa mga goals ko, sa mga gusto kong ma-achieve. Kasi I'm inside a space where men are normalizing that kind of action. Kumbaga, yung energy, mahahawa ka sa kanila, mahahawa ka doon sa energy nila. So, nakikita ko rin yung effect nito sa mga kasama ko sa loob. Sila din, nakapag-start na sila ng business na gusto nila, nakapag-build na sila ng status sa social media kasi may mga gusto doon na mag-content creation din. Ayan, may confidence na to date and approach women. Kumbaga, talaga na-improve namin yung isa't isa. So, para sa akin, simula nung ginawa ko to, ang dami kong nakuhang results. Sa fitness ko, mas naging consistent ako sa pag-gym. Nag-start na rin ako mag-boxing. Mas na-achieve ko yung gusto kong katawan. Mas leaner ako ngayon. Mas nakakapag-build ako ng muscle ngayon. And then, sa mindset at emotions ko, mas nakokontrol ko yung emotions ko. Mas nagkakaroon na ako ng positive mindset. And sa financial, ayan, nakapag-start na rin ako ng business ko. Nakapag-take ako ng mga risk. Ayan, so nakapag-start ako magbenta, makapag-try ng sales, ganyan. And then, sa spirituality, nag-start na rin ako bumuo ng relationship with God, with God. Ganyan, hindi ako religious person before. Wala akong church hanggang ngayon eh. Wala akong religion talaga, feel ko. Pero I consider myself as a man of God na naniniwala pa rin ako na merong higher self sa atin. Kung ikaw man, ang tawag ko doon is higher self, God, God. Ganyan. Mas nakaka-build ako ng relationship with Him. And then, status, ayan. Eto, nag-grow ko yung YouTube ko, di ba? Nag-grow ko yung YouTube ko. Ngayon, as of this moment, nasa 3K subscribers na tayo. Thank you so much for subscribing dito sa YouTube channel ko. And also sa Facebook ko, meron akong currently 110K followers doon. So, nag-grow ko rin yung status ko. And also, with women. Kumbaga, ngayon, may girlfriend ako ngayon. Mas nalilid ko na maigi yung relationship namin. Yung sex life ko din is sobrang nag-i-improve din. So, yun. So, basically, na-achieve ko talaga yung goal ko to improve myself. Ayan. So, para sa akin, I literally transformed from a guy na palaging intro boy, na palaging nagpo-procrastinate, nag-overthink, to a guy na confident and proactive. So, mas tumaas yung self-confidence ko sa mga bagay kasi alam kong gagawin ko yung mga sinabi ko. Kumbaga, nagkaroon ako ng tangible results na, kaya kong gawin yan kasi nagpa-follow through talaga ako sa mga gusto kong gawin. Ayan. So, mas nagiging productive ako, mas nakakapag-take ako ng risk, at mas mabilis yung nagiging improvement ko. So, at kung katulad kita na intro boy, mababa ang confidence, probably, hindi ikaw yung problema. So, ang problema mo is hindi lang maganda yung environment mo now, or masyado mong sinusolo. Hindi ka na-expose sa mga lalaki na merong same goals with you, na i-challenge ka at gagawin kang accountable sa mga sinasabi mong gagawin mo. Sabi nga nila, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So kung gusto mong i-improve yung sarili mo, napakahalaga na meron kang brotherhood or group of men na pareho kayo ng goals,
aligned yung values at principle nyo that will challenge you and keep you accountable. For me, sobrang importante nun. Meron kang network na aligned sa'yo, aligned sa gusto mo. Meron kang mga taong kakausapin na either pareho kayo na gustong puntahan o mga taong nakapunta na doon sa gusto mong puntahan. Napaka-importante nun. Kasi na-absorb mo talaga yung energy nila. Ano tayo eh, di ba? Parang tuning forks. Meron pang isang kasabihan na you are the average of the person you spend the most time with. So kung kung sumali ka or sumama ka sa apat na mahilig magsugal, malamang ikaw na yung panglima. Pero kung sumama ka sa apat na lalaking gustong mag-improve physically, mentally, spiritually, financially, basically pareho kayo, aligned kayo, sumama ka sa mga lalaking gustong maging fit, attractive, confident, ikaw na yung panglima. So you are the average of the persons you spend the most time with. So, I want you to find men, yun nga, na pareho kayo. Kasi makakatulong talaga yan sa masculine improvement mo. So kung wala kang mahanap, pwede ka namang sumali sa Accountability Brotherhood group namin. So para lang to sa mga lalaking seryoso sa masculine growth nila and mga ready and willing to invest for themselves. Kapag kasi ginawa kong libre yung pagpasok sa loob, hindi nyo i-value yung makukuha nyo doon. Kasi ako mismo sa personal experience ko, ang dami ko nang sinalihan na free community sa Facebook group. Hindi ko lang din siya na-utilize kasi nga, hindi ko binalyo yung loob. Wala naman nawala sa akin eh. Hindi ako nag-invest ng time, money, and energy in order for me to get inside that group. So, kung interesado ka, check mo lang yung description box sa baba ng video na to. Nandun yung instructions kung paano ka makakasali. Again, meron tong investment. Kung meron kang extra, okay, hindi ko kayo pinipilit ha. Hindi ko kayo pinipilit. Pwede pa rin naman kayong gumawa ng sarili nyong accountability group. Tap nyo yung mga friends nyo, yung network nyo, ganyan. Pero kung wala kayong makita, pwede kayo sumali sa amin kung ready ka na mag-invest for yourself. Ayan. At then, and andun nga instructions sa description box. So, that's the end of this video. Like, comment, and subscribe sa channel ko if you want more videos like this. And I'll see you on the next one. Medyo kakaiba tong topic ko na to. Sa mga tumapos ng video na to, again, sobrang iba tong topic na tong video na to. It's more on masculine improvement talaga, hindi lang about sa mga babae. Well, usually ganun pa rin naman talaga yung ano ko. Mas focus lang sa dating and relationship. Let me know kung gusto mo pa ng mga gantong types of videos na hindi lang puro tungkol sa babae. It's more on masculine improvement talaga. In which yun talaga yung goal ko eh. Yun. So, comment down below, what do you think? And if you want to join our brotherhood, again, andyan sa description box yung instructions kung paano. So, yun lang. That's it for this video. Like, comment, and subscribe sa channel ko. And I'll see you on the next one. Let's go.